abot din ng Bible ko. Wow. Okay na? Okay? Okay na. Ayan, magandang gabi po muli sa ating lahat. Sa mga manonood po ngayon, magandang gabi po sa inyo at pagpalain po kayo ng ating Panginoon. Pagpalain tayo ng Diyos. Nawa nasa mabuting kalagayan po tayo lahat. So bago po tayo magsimula, manalangin po muna tayo. Hallelujah Jesus, Hallelujah Father. Amin Diyos, Panginoon na makapangyarihan sa lahat, aming manlilikha. Maraming salamat po muli sa pagkakataon na ito. Sa gabing ito, Panginoon, na makapagbahagi, Panginoon, ng iyong mga salita. Dalangin ko po, O Diyos, na gabayan mo po kami, gamitin mo po ako bilang iyong instrumento, Panginoon, na maipangaral ng maayos ang iyong mga salita at ikaw po ang mangusap sa aming lahat, Panginoon, na lahat kami ay makinabang ng iyong mga salita, Panginoon. At pagpalain mo po ang lahat ng makakapakinig, ang lahat ng maaabot ng salita mo, Panginoon. Nawa ito po ay aming maintindihan, amin po itong matanggap, Panginoon, at amin po itong maipasamuhay, Panginoon, maihaplay po sa aming buhay. Maraming salamat po, O Diyos. At linisin mo po ang aming puso, ang aming isipan, Panginoon, upang maunawaan po namin ang iyong mga salita at ma-appreciate po namin ito at ma-realize namin, mag-reflect kami, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga salita, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan. So, sa buhay po natin, napaka-importante na binibigyan po natin ng halaga ang salita ng Diyos. Dahil kung wala ang salita ng Diyos, ay hindi po natin pwedeng masabi o hindi natin ganun masasabi na si Kristo ay talagang tinanggap natin. Kasi ang pagtanggap kay Kristo ay pagtanggap din sa kanyang mga salita. So, hindi po pwede na sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus, naniniwala tayo sa Diyos, pero hindi naman natin tinatanggap yung mga salita ng Diyos. Ang sabi nga po ng Biblia dito sa Juan 15 verse 7, kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at matutupad iyon para sa inyo. Amen? So, para pala ibigay o matupad yung ating mga prayers, yung ating mga kahilingan sa Panginoon, dapat pala, ang sabi ng Biblia, dapat nananatili muna tayo kay Kristo.
At hindi lang natatapos doon. Kung tayo ay na kay Kristo, nananatili din tayo sa kanyang mga salita. Kumbaga, hindi lang natin siya tinanggap mo rin yung kanyang katuruan. Tinanggap mo rin yung kanyang mga salita. At napakahalaga po nun dahil yun yung bumubuo sa pagtanggap natin sa ating Panginoon. Amen? At yung mga salita ng Diyos, yun yung dapat isinasapamuhay natin, yung mga natututunan natin. Okay? Kaya may ganitong talata po na mababasa natin sa salita ng Diyos sa Colossus chapter 2 verse 6. Ang sabi po dito, yamang tinanggap na ninyo si Kristo bilang Panginoon, mamuhay kayo ng may pakikiisa sa Kanya. So, ang sabi ng Bible, tinanggap natin si Kristo, what's next? So, ang next is mamuhay tayo na may pakikiisa sa Kanya. Paano mo gagawin yon? You need to agree. Kailangan natin mag-agree kay Kristo. So, hindi siya yung mag-a-agree sa atin, tayo ang mag-a-agree sa Kanya. Dahil yung Kanyang mga salita, yun yung dapat nating aayunan. Okay? Hindi ang Diyos aayon sa atin. Buti sana kung yung gusto natin ay yung gusto ng Diyos, hindi ho eh. Madalas kung ano yung gusto natin, hindi gusto ng Diyos. Kaya nga magkahiba eh. Kaya kailangan natin umayon dahil ang tao namumuhay sa laman. Okay? Pero ang sabi ng Diyos, dapat mamuhay tayo sa espiritu. Hindi tayo dapat mamuhay sa laman. Pakinggan niyo po ang sinasabi ng Roma 8. Sa Roma chapter 8 verse 5, ganito po ang sabi ng Biblia. Ang mga namumuhay ayon sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay na ukol sa laman. Okay? Ngunit ang namumuhay ayon sa espiritu ay nagpapahalaga sa mga bagay na espiritual. So, yun po. Kaya ang pag-a-agree sa Panginoon o yung pamumuhay ng karapat-dapat kay Kristo is, ibig sabihin, namumuhay ka ayon sa Espiritu. Okay? At sa kabila nun, sinusuway mo naman ang iyong laman. So kaya merong struggle sa part natin dahil technically dinedenay mo ang iyong sarili at ganun po ang pagde-deny. Kaya nga ang sabi ni Christ, ang sino man na naisumunod sa Kanya, ang sabi po dito sa Mark, ang sabi ng Marcos chapter 8, yan, meron sinasabi dito ang Biblia eh. Sa 34, Mark chapter 8 verse 34, pinalapit ni Jesus ang mga tao at ang kanyang mga alagad. At sinabi niya sa kanila, ang sino mang nagnanais sumunod sa akin ay dapat itakwil ang kanyang sarili, pasanin ang kanyang krus at sumunod sa akin. So, yun yung sabi ng Panginoong Hesus ayon sa Marcos 8 verse 34. Kung nais natin sumunod sa Diyos, we must first deny ourselves, carry our cross, at doon pa lang tayo makakasunod. Doon pa lang tayo makaka-obey. So yung denying yourself in essence is yung ating laman. So kasi kung gusto natin sumunod talaga sa Diyos, susuwayin mo yung iyong laman, hindi ka aayon sa iyong laman. That's why ang sabi sa Roma, ang namumuhay sa hilig ng laman ay walang pinapahalagahan kundi ang mga bagay ayon sa laman. Iba kasi ang hilig ng laman eh. Okay? Ang namumuhay daw sa laman ay namumuhay ayon sa hilig ng laman. Kumbaga, kung ano yung hidiktan ng laman, yun yung pipiliin natin. Yun yung magiging choice of life natin o kung paano tayo mamumuhay sa mundong ito, kung ano yung maramdaman ng ating laman, yun yung ating isa sa buhay. So, ang sabi ng Biblia, kaya ang dahilan kung bakit ayaw ng Diyos na mamuhay tayo
sa laman, we must deny ourselves dahil iba ang galawan ng laman. Pakinggan niyo po dito sa Galatia chapter 5 verse 19. Ang sabi ng Biblia sa Galatia chapter 5 verse 19, hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Yun po, no? Hindi maikakaila ang mga gawa ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing, at walang habas na pagsasaya at ang ibang katulad nito. Muli ko kayong binabalaan, ang mga gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So kaya ayaw ng Diyos na tayo sumunod sa laman. Kaya kailangan natin sumunod kay Kristo, kailangan natin umayon kay Kristo. Kung tinanggap natin si Kristo, maganda yon. Ang kasunod nun, aayon ka naman sa gusto niya. Dahil ang pag-ayon kay Kristo ay katumbas ng pamumuhay ayon sa Espiritu. Okay? So kaya binigay sa atin yung Espiritu para makapamuhay tayo ayon sa nais ng Espiritu at hindi ayon sa nais ng ating laman. So kaya ayaw ng Diyos na mamuhay tayo sa laman dahil inililigtas niya tayo dahil itong ating laman magpapahamak sa atin. Ikakapahamak po natin yung pamumuhay sa laman. So dahil ito yung listahan nung mga hilig ng laman. Kaya ang sabi ni Pablo sa bandang huli, muli ko kayong binabalaan, ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. So hindi tayo makakapasok sa langit. Pagka namatay tayo, hindi tayo tatanggapin sa langit. So inililigtas lamang tayo ng Diyos. Okay? Hindi naman sa parang paano na ako magiging masaya. So, akala lang natin, hindi tayo magiging masaya pero masaya po ang pamumuhay sa spiritual. Masaya po ang pamumuhay sa espiritu. Masaya ang pagiging makadiyos. Okay? Bukod pa sa naiintindihan mo na mayroong pangako dito ang Diyos, hindi lamang sa buhay na ito, kundi sa buhay na darating, yung nagiging mabuti kang tao at nagiging pagpapala ka sa maraming mga tao. So, mas malaki ang benepisyo ng pagiging makadiyos kaysa yung sa pagpo-focus lang natin sa ating sarili. Ang sabi nga po sa 1 Timothy chapter 4, verse 8, ang pagsasanay sa katawan ay may pakinabang. Ngunit ang pagsasanay sa kabanalan ay mas may pakinabang, hindi lamang sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na darating. Kaya kung pipili tayo, mas piliin na natin yung kabanalan. So, ang Biblia, tinuturuan na tayo na maging matalino. Kasi, lagi tayong may choice sa buhay na ito. So, saan ka mamumuhay? Sa laman o sa espiritu? So, hindi sapat na tinanggap lang natin si Kristo. Ang dapat, tinanggap natin si Kristo, tanggapin din natin ang kanyang mga salita. Okay? Yaman tinanggap natin si Kristo, ang sabi ng Colossus chapter 2 verse 6, mamuhay tayong karapat-dapat sa Kanya. So, paano yun? Mamuhay tayo ayon sa Kanyang mga salita. Kaya nga, itinuro ni Kristo ang Kanyang mga salita para ating isa pamuhay. At kapag sinundan mo ang salita ng Diyos, kabaliktaran yan sa gusto ng ating laman. Okay? Kaya ang sabi ng Biblia na magkaiba ang nais ng laman at ang nais ng espiritu. Sabi dito, sa Galatia 5:16, ang sabi rito, sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa espiritu at hindi ninyo pagbibigyan ang mga pagnanasa ng laman. So yun ang sabi ng Biblia, huwag natin pagbigyan ng pagnanasa ng laman, sapagkat ang mga pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng espiritu, at ang kagustuhan ng espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Ano ba yung nais nating gawin?
ang nais kasi nating gawin, sumunod sa kagustuhan ng ating laman. Tinanggap mo si Christ, tanggapin mo rin yung kanyang mga salita. Ibig sabihin, mamuhay ka ayon sa Espiritu. Huwag ka mamuhay ayon sa dikta ng laman. At yan ang nais ng Diyos na ating gagawin. Amen? Na huwag tayong mag-rely sa ating laman dahil ikakapahamak natin to eh. Kahit na yun yung mas masaya, yun yung mas madaling gawin, kasi sa mundong ginagalawan natin, kung mamumuhay ka sa laman, madaling gumawa ng mga bagay na gusto ng laman kasi nandun na gusto mo na siya Gusto mo na siya At part na siya ng iyong laman, bahagi siya ng iyong laman, yan yung desire ng laman. Imagine, magagalit ka, magkakasala ka, mumurahin mo yung iyong kapwa, mananakit ka, intentional kang mananakit. At ang sabi pa ng Bible, yung walang habas na pagsasaya, kaya pagka naghinuman hanggang lasingan talaga, at pagka nalasing na, mapapaaway na, hindi na niya halamang kanyang ginagawa at hindi na niya kontrolado ang kanyang sarili at napapasok na sa mga kaguluhan. So, kaya ang sabi ng Diyos, huwag tayo mamuhay sa laman dahil yung pamumuhay sa laman, ikakapahamak natin. Yung iba kasi nangangatwiran pa. Kaya hindi tayo makasunod sa Diyos dahil ayaw natin bitawan yung ating laman. Ayaw nating suwayin yung ating laman. Pero yun yung demand ng Diyos sa lahat ng tao na gustong sumunod sa Kanya. Yung mamuhay tayo ayon sa Kanyang Espiritu. Ayon sa Espiritu at hindi ayon sa laman. Amen? So kaya yan yung pagtatakwil sa sarili. Ang sabi ni Kristo, ang sino mang nais sumunod sa akin ay kailangan niyang itakwil ang kanyang sarili o libutin ang kanyang sarili o i-deny ang kanyang sarili. Okay? At pasanin ang kanyang krus, ang sabi ng Biblia, pasanin ang kanyang krus at doon pa lang tayo makakasunod kay Kristo. Okay? Kaya napakahalaga ng salita ng Diyos dahil kapag hindi natin ito isinapamuhay, ang sabi ng Biblia, para tayong isang tao na humarap sa salamin. Okay? Ganito po kasi ang salita ng Diyos Ang sabi ng Santiago chapter 1 verse 22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y papakinggan lamang ninyo ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo ang inyong sarili. Sapagkat ang nakikinig ng salita ngunit hindi sumusunod dito ay tulad ng isang taong tumitingin sa salamin at pagkatapos makita ang sarili ay umaalis at kinakalimutan ng kanyang anyo. So kapag ang salita ng Diyos narinig natin at hindi naman natin ito in-apply, okay? Hindi naman natin sinunod ang salita ng Diyos, para daw tayong taong humarap lang sa salamin at nag-reflect. Ibig sabihin doon, magre-reflect ka dapat sa salita ng Diyos. At base sa yung pagme-meditate ng salita ng Diyos, magre-reflect ka, makikita mo yung totoo mong kalagayan na ikaw pala ay nagkakasala, ikaw pala ay wala sa katuwiran, ikaw pala ay hindi nakakasunod sa Diyos. So pagka magre-reflect ka ayon sa salita ng Diyos, makikita mo yung tunay mong anyo, yung tunay mong kalagayan. Marirealize natin na ako ay isang makasalanan. Marirealize natin na tayo ay makasalanan dahil nakikita natin yung salita ng Diyos, yan yung pinaka-standard ng Diyos para masukat kung ang tao ay nagkakasala o hindi. Okay? Ang base sa Diyos, yung Romans chapter 3 verse 23, ang sabi doon, sapagkat ang lahat ay nagkasala. Ang tanong, paano nalaman na ang tao ay nagkakasala? Paano nasabi ng Diyos na ang lahat ay nagkakasala at hindi nakaabot sa kanyang katuwiran? Alam niyo ang sabi ng Amos chapter 7 verse 7, meron talata sa Biblia sa
sa Amos 7:7. Yan. Amos. Okay. Ang sabi ng Amos chapter 7 verse 7 ay meron kasi doon ng Diyos tinutukoy na na hulog. Tinanong niya si Propeta Amos. Ang sabi ng Diyos, Amos, ano ang iyong nakikita? Okay? Ang sabi ni Amos ang nakikita niya, pinakita sa kanya ng Diyos yung hulog. Yung hulog. Alam niyo po yung hulog, no? Yung kung sa English yung plump. Okay, na ginagamit na batayan. So may tali 'yun, meron ng tansi, tapos sa dulo merong pabigat na bakal, merong pabigat at ginagamit 'yun ng mga construction worker para ididikit 'yun sa pader para makita kung yung pader ay nakaganon o kung tuwid. So madali nilang malalaman sa pamamagitan ng hulog kung tama o kung tuwid na tuwid yung isang poste o yung isang wall. So ang sabi ng Diyos, Amos, ano ang iyong nakikita? Okay? Sa Amos chapter 7 verse 8, ang sabi niya, isang hulog po. At ang sabi ng Diyos, ang sabi niya sa English ganito, I am using it to show that my people are like a wall that is out of the line. Yun yung sabi ng Diyos. Gagamitin niya yung plump o yung hulog para ipakita sa tao na out of the line sila. Out of the line. So, ibig ko lang pong sabihin, ang Diyos, kaya niya masasabi na meron kang kasalanan is dahil meron siyang panukat. Meron siyang panukat para masabi kung ikaw ay nasa kasalanan o nasa katuwiran. Okay? Meron siyang panukat. So, hindi basta-basta sasabihin ng Diyos sa kanyang mga salita na, lahat ng tao nagkasala. Paano niya masasabing ganon? Kasi nga, meron siyang pamantayan. Meron siyang sukatan. Meron siyang batayan. Okay? At ano ang kanyang batayan? Yung kanyang mga salita. Yung kanyang mga salita. Base sa salita ng Diyos, dito natin malalaman kung tayo ay nasa tama o nasa mali. O halimbawa, sinabi ng salita ng Diyos, yung sa Ten Commandments, ang sabi ng Diyos, huwag kayong magnanakaw. Diba? So, dahil sinabi niya, meron na ngayong batayan kung ano yung huwag mong gagawin at kung ano yung hindi mo kung ano yung huwag mong gagawin at kung ano yung dapat mo lang gawin. Ano yung wag mong gagawin? Huwag ka magnakaw. Okay? Dahil kapag ginawa mo yun, magkakasala ka. Ang nangyari kasi, binigay ang salita ng Diyos, sa kabila nun, sumusaway naman tayo sa kanyang mga salita. Kaya nasasabi ng Diyos, ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Hindi nakaabot sa pamantayan ng Diyos. Okay? Alam niyo ang isang napakaganda pa doon sa talata na yon na sa Romans chapter 3 verse 23 is yung ginamit na sa Greek, no? Kasi ang New Testament ginamit sinulat yan sa Greek . Alam niyo yung sinasabi ng Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned. Okay? Nasa Greek ay may katumbas to na G264. Okay? Na yan, pwede niyong i-google na ang ibig niya sabihin o ang word niya sa Greek is hamartano. Yan, hamartano. Yung sin sa English, sa Greek, hamartano. Yung ginamit po yan sa Romans chapter 3 verse 23. At ang ibig sabihin ng hamartano is to miss the mark. Yan. To miss the mark. Ibig sabihin, meron kang tinatarget at yung target
ay hindi tinamaan. Yon, na-miss out mo yung target. Hindi mo na-hit yung target. At yun yung ginamit na translation doon sa sin. Ibig sabihin, gusto ng Diyos, ito yung matarget natin. Pero hindi natin na-target. Ano yun? Yung righteousness. Yung righteousness. Gusto ng Diyos ang tao maging matuwid. Pero hindi na-hit ng tao yung pagiging matuwid. That's why, tinatawag yung hamartano o kasalanan. Kaya technically, ang lahat ng tao ay nagkakasala. In essence, hindi natin na-hit, hindi natin nakuha yung gusto ng Diyos na dapat na maging ganun tayo. Gusto ng Diyos maging matuwid tayo pero anong nangyari? Naging makasalanan tayo. So, we missed the mark. Na-miss out natin yung target. Yun po yung ibig sabihin ng hamartano. Na-miss natin yung target. Okay? Gusto ng Diyos maging matuwid tayo. Yun ang gusto ng Diyos sa simula't simula pa. Kaya nga, nung sinabi ng Diyos kay Hebat Adan, magpakarami kayo. Bakit dumami naman ng tao? Bakit pagdating ni Noe, ginunaw naman ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng tubig at maraming namatay. So pagdami, pinatay niya yung mga tao. O, di ba? Kasi ang dumami, ayon sa Genesis chapter 6, mga taong masasama. Okay? Pero syempre, hindi naman hinayaan ng Diyos doon sa Genesis chapter 6. Sabi ng Diyos kay Noe, siya na lang yung taong matuwid sa mundo. Okay? So, ibig sabihin, ang pinapadami ng Diyos, yung taong matuwid, hindi yung taong masama. Kaya nga dadating din yung araw nung pagkatapos nilinis ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng baha. Hindi na niya inuulitin ang sabi niya. So, magtatakda na siya ng isa pang araw para i-eradicate, alisin ang mga masasama. At yun yung judgment. Okay? Kaya ngayon, halo-halo tayo dito sa mundo. Merong hindi matuwid, merong matuwid. Pero kung tayo ay matuwid tayo dahil kay Kristo. Dahil si Kristo yung ating katuwiran. Jesus is our righteousness. Jesus become our righteousness according sa 1 Corinthians chapter 1. Si Kristo ang ginawang katuwiran, si Kristo ang ating redemption, si Kristo ang ating salvation, si Kristo ang ating sanctification. Ayon sa 1 Corinthians chapter 1. Okay? So, si Kristo yun, hindi yun tayo. Kasi nakita ng Diyos ang kanyang declaration For all have sinned and fall short of the glory of God. Na-miss out natin yun ng target. What is the target? The target is yung pagiging righteous. Yung pagiging righteous. Pero yun yung na-miss out natin. Hamartano. Yeah? So, kaya maigi kapag ang Bible binabasa din natin doon sa talagang sa Greek, no? Mas naiintindihan natin yung talagang concept. Yung palang tinutukoy doon, na miss out natin yung target. Okay? So yun, kaya nung panahon ni Noe, pinaslang ng Diyos yung mga tao dahil ang dumami, hindi yung mga taong matutuwid. Okay? Pero kung babasahin natin, pineserve naman ng Lord yung taong matutuwid mula kay Abel hanggang kay Seth. Bagamat si Abel pinatay ni Cain, pero pinalitan naman ng Lord sa pamamagitan ni Seth. So si Seth, naging anak niya si Enoch, at mula noon ang tao ay nagsimula ng tumawag sa pangalan ng Panginoon. So yung lineage ni Seth hanggang kay Noe, sila yung pinanggalingan ng taong matutuwid. Sila yung talagang pinagpokosan ng Diyos. Kaya tama ang sabi ng Bible ang mata ng Panginoon sa 1 Peter chapter 3 ay nakatuon sa taong matuwid. Kaya tinawag ng Lord si Noe. At nagsimula siya ng bagong covenant. Yung sinabi ng Diyos kay Hebat Adan na magpakarami kayo, inulit niya kay Noe. Sabi niya magpakarami kayo. Pero ang totoo niyan, ang gusto ng Diyos na dumami, yung mga taong kumikilala sa Diyos, yung mga taong matutuwid. Kaya nga, ang sabi ng Malakias, dito sa Malakay chapter 2 verse 15. Merong ganitong talata sa Bible kung bakit niya pinag-aasawa ang mga tao, kung bakit merong tinatawag na marriage. Okay? So sa ating panahon kasi medyo hindi na
halos alam ng tao yung dahilan bakit tayo nag-aasawa, bakit tayo bumubuong pamilya. Ang sabi ng Diyos sa 2:15 ng Malakay, ang sabi niya, "Hindi ba't pinag-isa ko kayo sa katawan at sa espiritu? Ang layunin niya ay maging tunay na mga anak ng Diyos ang inyong mga supling. Kaya wag ninyong pagtataksilan ang babaeng pinakasalan ninyo ng kayo'y kabataan pa." So, nasa ang reason kung bakit pinag-aasawa ng Diyos ang lalaki at babae kagaya ni Eva at Adan, pinag-asawa niya sila upang magkaroon sila ng makadiyos na supling. Kaya alam niyo ho, trabaho ng mag-asawa na sila ay mag-train ng mga bata. Kaya ang sabi ng Bible, "Train up a child the way he should go. When he is grow old, he will not depart from it." So bata pa lang, tinuturuan na dapat ng salita ng Diyos. Yan ang sabi ng Deuteronomy chapter 6, verse 5 hanggang 10. Bata pa lang, tinuturo na dapat ang salita ng Diyos sa mga bata. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung aking introduction, ganun kaimportante ang salita ng Diyos. Sa bata pa lang, tinuturo na ang salita ng Diyos. At yan yung talagang pangunahing layunin ng pag-aasawa. Bumuo ng isang makadiyos na salinlahi. Okay? So, kaya yung mag-asawa, bago ka mag-asawa, dapat ikaw, number 1, ikaw, may takot ka sa Diyos. Number 2, yung iyong liligawan o yung iyong aasawahin o yung iyong pinapanalangin na maging asawa, dapat may takot din sa Diyos. Kaya at dapat naiintindihan nyo ang layunin ng pag-aasawa. Hindi lang yan yung may sabi na may jowa, meron kang minamahal, meron mag-aalaga sa iyo kapag matanda ka na, meron kang yung ma-feel mo na may nagmamahal sa iyo. Hindi ganoon 'yun. Okay? Bagamat talagang pasok na 'yun doon, pero it's not the main purpose ng pag-aasawa. Okay? Ang pag-aasawa is yung pag-aalaga o yung maipagpatuloy yung isang generation sa pamamagitan nyo na itong generation na to ay kumikilala at may takot sa Diyos. Okay? Kaya pananagutan po yan ng lahat ng may asawa. Kaya kung ikaw, binata ka pa, dalaga ka pa, pag-isipan nyo maigi. Meron ka bang nililigawan ngayon? Meron ka bang pinagpipray? Mag-isip muna kayo. Nasa tamang layunin ba kayo? Dahil ang layunin ng pag-aasawa is makapag-produce ng makadiyos na salinlahi. Yan. So, tandaan po ninyo ang talata, Malakias chapter 2 verse 15. Yan po yan. So, dapat hindi natin ma-miss yung mark. Okay? At yung mark is yung pagiging matuwid. Yan yung gusto ng Diyos. Kaya, kung tinanggap natin si Kristo, tayo ay mamuhay ng ayon sa kanyang kalooban na. Okay? At paano natin gagawin yon? Sumunod tayo sa kanyang mga salita. Sumunod tayo o mamuhay tayo ayon sa kanyang mga salita. Kaya dapat ang salita ng Diyos ay laging pinag-aaralan. Ang salita ng Diyos ay laging binabasa. Ang salita ng Diyos ay pinagbubuhusan ng panahon. Hindi dapat ito parang anong tawag doon? Hindi dapat ito yung parang pagka may time lang tayo. Hindi ganoon dahil napaka-importante ng salita ng Diyos. Noon nga unang panahon yung sa sinabi ko ho kanina, yung sa Deuteronomy chapter 6, pakinggan niyo ho dito, no? Sa Deuteronomy chapter 6, ganito iniaatas ng Diyos sa mga magulang kung papaano mamememorize hanggang sa maipamuhay ng mga bata ang kanyang mga salita. Ang sabi rito sa verse 4, Deuteronomy chapter 6 verse 4, "Pakinggan mo, O Israel, si Yahweh na ating Diyos, ang tanging Diyos. Ibigin mo ang Diyos ng iyong buong puso, kaluluwa at buong lakas. Ang mga utos niya itanim sa iyong puso." Ibig sabihin, huwag kalilimutan. Okay? So, ang sabi rito, ituro mo ito sa iyong mga anak, pag-aralan ninyo ito. So, ituro, pag-aralan, ang sabi. Ituro sa iyong mga anak, pag-aralan ninyo ito sa inyong mga tahanan, sa inyong paglalakbay, okay?
So, ibig sabihin, pagka naglalakbay, dapat pinapag-usapan ng salita ng Diyos. Sa inyong paglalakbay, sa inyong pagtulog sa gabi. Pati sa pagtulog sa gabi, salita pa rin ng Diyos. Okay? At sa inyong pagkagising sa umaga. So, pagbangon sa umaga, salita na naman ng Diyos. Ang sabi sa verse 8, ipulupot ninyo ito sa inyong mga kamay bilang tanda. Itali ninyo sa inyong mga noo. Isulat sa mga hamba ng inyong pintuan, ng inyong bahay, at sa mga tarangkahan. So, imagine, ganun ng Diyos iniuutos sa Israel yung pagpapahalaga ng salita ng kanyang mga salita, yung kanyang mga utos. Parang sa buong maghapon, ang iyong isip, salita ng Diyos. Okay? Sa pagtulog, o yung bago matulog, pagkagising, okay? Sa paglalakbay, sa pagpapamilya, okay? Sa lahat ng ating ginagawa, lagi nating aalalahanin yung mga salita ng Diyos. Napaka-importante po niyan. Nang sabi nga ng ating Panginoong Hesus, hindi lamang sa tinapay na nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Okay? Sa Matthew chapter 4 verse 4, 'di ba sabi doon, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao. Okay? Kaya kung iisipin natin yung ating ikabubuhay, lagi na lang tayong pagtatrabaho, wala hong masama diyan yung lagi na lang tayong pagtatrabaho, nag-aaral, to the point na ang hindi lang maganda is yung parang sinusustain lang natin yung ating physical na buhay. Okay? Ang sabi ni Christ, hindi lang tayo doon nabubuhay. Meron pa tayong isa pang buhay yung spiritual, na kung paano natin pinapahalagahan yung buhay natin sa physical, ayaw nating magugutom. Ganon din tayo sa spiritual. So, inaalagaan din natin yan. Dapat concern din natin higit sa lahat yung buhay sa spiritual. Okay? Ang sabi ni Kristo, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa salitang namumutawi sa bibig ng Diyos, sa kanyang mga salita. Nabubuhay din tayo doon sa mga sinasabi ng Diyos, sa kanyang mga salita. Kaya dapat ang Biblia, binibigyan natin ng higit na pagpapahalaga. Maganda nga po niyan, pagkagising natin, basa kagad tayo ng kanyang mga salita. Bago tayo matulog, magbasa tayo ng kanyang mga salita. Mag-aral tayo. Kung may mga gawain tayo sa ating mga simbahan, kung may pagkakataon, puntahan natin. Bakit? Dahil binibigyan mo ng value ang mga salita ng Diyos. Okay? Ang sabi nga ng Hebrew chapter 10 verse 25, huwag niyong kaligtaan ng pagtitipon. Amen? Huwag daw natin kaligtaan ng pagtitipon. Gaya ng ginagawa ng hilan. Kahit araw-araw pa yan. Kung meron kung tayo naman makakadalo, dumalo tayo. Kasi habang may pagkakataon, okay? Kasi kung tayo, busy-busy na nga tayo, wala ka nang time makapag-aral talaga ng sarili, ng salita ng Diyos, tapos hindi pa tayo magbibigay ng effort para makinig ng salita ng Diyos mula sa mga nangangaral, ano na mangyayari sa atin? 'Di ba? Yes, naiintindihan natin talagang napaka-busy natin, marami tayong ginagawa at pagod tayo sa maraming bagay. Kaya nga lang, kung hindi mo susustentuhan ng iyong buhay spiritual, manghihina ka. Dahil ang sabi ng Biblia, huwag niyong kaligtaan ang pagtitipon gaya ng ginagawa ng hilan. Yamang na nakikita nating malapit na dumating ang ating Panginoon upang tayo ay magpalakasan. Kasi pagpapalakasan ang pagtitipon saan tayo magpapalakasan? Nagpapalakasan tayo sa mga salita ng Diyos. Kaya ang sabi ng salita ng Diyos sa Colossus chapter 3, magpaalalahanan tayo sa bawat isa. 'Di ba? Ano yung ipapahalala natin sa bawat isa? Yung mga salita ni Kristo, yung mga salita ng Diyos. Dapat constantly nire-remind natin ang ating sarili ng mga salita ng Diyos. Kaya maigi yung nandun ka sa grupo ng kapatiran, nandun ka lagi sa fellowship. Dahil ang fellowship, hindi lamang yung kainan. Ang fellowship is yung nagpapaalalahanan tayo ng kanyang mga salita. Dahil kung minsan nakakalimutan natin ang salita ng Diyos. So kaya kailangan natin ang church, kailangan natin ng pagkakatipon dahil doon napapaalalahanan tayo ng mga salita ng Diyos. Ganun kahalaga po yan mga kapatid, na dapat binibigyan natin ng timbang, binibigyan natin ng value, ng halaga ang salita ng Diyos.
sa ating buhay. Tandaan po natin, ang sabi ng Bible, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Amen? So, yung pagsisik sa Diyos, seek ye first the kingdom of God, yung kanyang kaharian at yung kanyang katuwiran, okay? Hanapin natin yun. Ibig sabihin, yun yung ating uunahin, yun yung ating priority. Yung kaharian ng Diyos, ibig sabihin, unahin mo muna na pagharian ka ng Diyos. Yung pagharian ka ng Diyos, ang Diyos ang masusunod. Ngayon, para ang Diyos ang masunod, alamin mo yung kanyang mga salita, aralin mo. Papaano naman yung righteousness? Ang sabi ng Romans chapter 1, verse 16 hanggang 17, ang sabi ni Pablo, hindi ko ikinakahiya ang pangangaral ng Ebanghelyo ni Kristo o ng Gospel sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, unay sa Hudyo at gayon din sa mga Griego. Okay? At sa verse 17, sapagkat sa pamamagitan ng pangangaral ng mabuting balita, itinuturo ng Diyos kung paano magiging matuwid ang isang tao sa kanyang paningin. Okay? So yung katuruan ni Kristo, si Kristo po kasi ang nangaral ng gospel based on Luke 16:16. So kung aaralin natin yun, malalaman natin kung paano tayo magiging matuwid. So kaya ang sabi ng Diyos, seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Kung paano kapagharian ng Diyos at kung ano yung kanyang mga katuruan para makapamuhay ka sa kanyang katuwiran. Kasi yan ang sabi sa Colossus chapter 2 verse 6 Yaman tinanggap ninyo si Kristo, mamuhay kayo ng karapat-dapat sa Kanya. Mamuhay tayo ng karapat-dapat kay Kristo. Okay? Hindi lang natin siya tinanggap, kundi tinatanggap din natin ng Kanyang mga salita. Amen? Ulitin po natin, hindi lang natin basta tinanggap ang Panginoon na naniniwala tayo na si Kristo ay Diyos, siya ay anak ng Diyos, okay po yun, maliligtas po tayo doon. Pero ang next po doon is mamuhay naman tayo ng karapat-dapat sa Kanya. Yung tayo ay uma-agree sa ating Panginoong Hesus. Paano niya gusto na mamuhay tayo? So doon ngayon papasok yung pag-aaral ng Kanyang mga salita. Kaya everyday, ini-encourage natin ang ating mga makakapanood ng video na ito na basahin lagi natin ang kanyang mga salita. Kung may pagkakataon tayo mapag-aralan ang kanyang mga salita, pag-aralan po natin dahil sa pagbabasa natin ng mga salita ng Diyos, ang Diyos ay magpapakilala sa atin. Magpapakilala siya sa kanyang mga salita. At i-apply mo siyempre yung mga natututunan mo rito. Okay? Ayan naman ang pinakamahalaga dun Kasi ang salita ng Diyos, ang sabi ng Hebrew chapter 4, verse 12, ang salita ng Diyos ay alive and active. Yan. Alive and active. Yan. Buhay at epektibo. Saan? Para mabago ang puso mo. Doon effective ang salita ng Diyos Para baguhin tayo. Baguhin ang puso natin. At kapag nababago ang puso natin, mababago yung mga desire natin, yung mga galawan natin, yung pag-uugali natin, yung pananalita natin, mababago pati mga pananaw natin. Ang daming magbabago sa atin. Okay? So, ang ibig sabihin ng pagbabago, yung magiging kamukha natin, ang anak ng Diyos na si Kristo. Yung magkakaroon tayo ng Christ-likeness. Yan naman talaga ang goal ng Diyos. Kaya nga tinawag niya tayo upang maging katulad tayo ng kanyang anak na si Kristo. Yung kanyang nature, yung kanyang karakter, yung kanyang pag-uugali, at yung kanyang naturalesa. Diba? Yan ang sinasabi sa Romans chapter 8 verse 30. Yan. O 29 hanggang 30. Yan ang layunin ng Diyos kung bakit niya tayo tinawag. The goal is magkaroon tayo maging kagaya natin si Kristo. His likeness and His image. Yamang tayo nilikha talaga ng Diyos sa kanyang likeness and image. Nasira lang ang plano dahil si Satanas nang himasok. Pero sa pamamagitan ni Kristo, nire-restore ulit ang imahe ni Kristo sa ating buhay. Amen? So kaya mahalaga, lagi tayong nag-aaral at anuman ang matutunan natin sa kanyang mga salita is lagi nating i-apply sa ating buhay. Sundin natin ang salita ng Diyos. Okay? At yan po, ang salita ng Diyos sa gabing ito, nawa marami po tayong nakuha, marami tayong may mga na-realize tayo. At kung naniniwala tayo na
na ito po ay makakatulong sa mga tao, ay i-share po natin, i-like at i-share natin ito pong ating mga videos. So sa mga susunod pong muli, pagpalain po tayo ng Diyos. Maraming salamat po.